Mga uri at anyo ng tala, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Bago natin talakayin ang ating paksa, dito muna tayo sa ating panimulang gawain. Panimulang gawain, sagutin ang mga sumusunod na katanungan kaugnay sa paksang tatalakayin. Una, anong paksa mula sa mga pahayagan o balita sa radyo at telebisyon ang huli mong nabasa o napanood? Pangalawa, maaari mo bang ilahad ang detalye at mahalagang impormasyon na basa at o napakinggan? Pangatlo, anong paksa na nasusulat sa wikang banyaga ang huli mong nabasa o napanood sa telebisyon at social networking site na iyong tinatangkilik? Pang-apat, maaari mo bang ilahad ang detalye at mahahalagang impormasyong nabasa at o napakinggan? Dito na tayo sa ating paksa. Mga uri o anyo ng tala. Direktang sipi. Ginagamit ito kung isang bahagi lamang ng akda ang naisipiin. Kinakailangan ding lagyan ng panipi ang mga nakuhang tala at ellipsis kung hindi buo ang pangungusap o tala. Halimbawa ng direktang sipi. Halimbawa, mula sa Gapo, isang aklat na sinulat ni Lowell Hati Bautista, yan daw, alak at gamot at pagkaapi, nakakasanayan. Kalaunan daw, hindi ka natatablan pa. Pero hindi totoo yun, lalo na sa kaso ng pagkakaapi. Buod ng tala. Ginagamit ito kung ang nais lamang gamitin ay ang pinakamahalagang ideya ng isang tala. Layunin din nito na mabigyan ng pangkalahatang ideya ang mambabasa. Dito naman tayo sa mga pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis. Bukod sa teknolohiya, marami pang ibang mga dahilan kung bakit maagang nabubuntis ang mga kabataang babae. Una sa pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis, ang peer pressure. Peer pressure. Maaaring ang dalaga ay nagpapadala sa mga kaibigan o sino mang nakapaligid sa kanya. Kadalasan, ang magbabarkadang madalas ay partner-partner kapag lumabas o gumigimik ay nagiging mas mapusok, lalo na kung nakainom na ng alak o anumang alcoholic drink. Madalas din ito ay dahil sa kagustuhan ng kanilang mga partner. Pangalawa, pag-inom ng alak o anumang alcoholic drink. Ika nga ng nakararami, pag may alak, may balak. Kadalasan, dala ng kalasingan, nagiging mas mapusok ang mga kabataan at natutuksong gumawa ng hindi dapat, kagaya ng pakikipagtalik sa mura nilang edad. Kaya naman, nagriresulta ito madalas ng maagang pagbubuntis. Pangatlo, kakulangan sa kaalaman tungkol sa pakikipagtalik. Partikular sa ating bansa, ang sex education na dapat na itinuturo sa mga paaralan ay isang napakalaking issue at diskusyon. Pang-apat, internet at social media. Ito ay naituturing ngayon na pangunahing dahilan na maagang pagbubuntis. Totoo, at hindi maikakailang ang internet ay hitik na hitik sa mga pornografiyang material na napakadaling i-access ng mga kabataan ngayon. Pang-apat, personal na problema. Ang kabataang may problema sa pamilya ay sa mga kabarkada naghahanap ng kalinga at atensyon. Madalas, ang akala nila sila ay nakahanap na ng karamay kapag kasama ang kanilang mga kaibigan dahil sinasamahan sila sa lahat ng oras, ngunit halos sa lahat ng oras ng pagsasama may kaharap namang alak o mas malala pa, droga kapag magkakasama. Halimbawang buod. Maraming dahilan kung bakit maagang nabubuntis ang mga kabataang babae. Isa na rito ang peer pressure na nakukuha mula sa mga kaibigan o kasintahan. May ilang nagpapadala sa panghihikayat ng mga kaibigan na makipagtalik sa kasintahan. Ang ilan naman ay dahil sa kapusukang idinudulot ng pag-iinom at pagnanais na makipagtalik sa kasintahan man o maging sa barkada. Isa pa sa mga dahilang ito ay ang kawalan ng kaalaman ukol sa pakikipagtalik. Ang sex education ay maituturing ding dahilan ang internet at social media kung saan hitik sa pornografiyang madaling ma-access ng kabataan. Gayun din, maging ang problema sa pamilya ay itinuturing ding dahilan ng maagang pagbubuntis. Presi. Mula sa salitang Pranses na presis na nangangahulugang prawn o cut down. Pinananatili nito ang orihinal na ayos ng ideya at ang puntong de vista ng may akda. Maaaring gamitin ng mananaliksik ang mga susing salita o keyword ng orihinal na manunulat. Peer pressure, maaaring ang dalaga ay nagpapadala sa mga kaibigan o sino mang nakapaligid sa kaniya. Kadalasan, ang magbabarkadang madalas ay partner-partner kapag lumalabas o gumigimik ay nagiging mas mapusok lalo na kung nakainom na ng alak
o anumang alcoholic drink. Madalas din ito ay dahil sa kagustuhan ng kani-kanilang mga kapareha o kaya naman ng magkakapareha. Ayon sa isang pag-aaral, isa sa bawat 3 binata, edad 15 hanggang 17 taong gulang ay nakikipag-sex ng dahil sa pressure na dulot ng mga kaibigang kalalakihan. Sila ay pinipilit ng mga kabarkadang makipagtalik sa kasintahan o kabarkada ring babae. Kakulangan sa kaalaman tungkol sa pakikipagtalik. Partikular sa ating bansa, ang sex education na dapat na itinuturo sa mga paaralan ay isang napakalaking issue at diskusyon. Bagamat napakalakas ng panawagang nanggagaling mula sa iba't ibang sektor sa Pilipinas para sa usaping ito. Mahigpit pa rin tumututol ang simbahang Katoliko maging ang iba pang konserbatibong organisasyon. Personal na problema. Ang kabataang may problema sa pamilya ay sa kabarkada naghahanap ng kalinga at atensyon. Madalas, ang akala nila sila ay nakahanap na ng karamay kapag kasama ang kanilang mga kaibigan dahil sinasamahan sila sa lahat ng oras, ngunit halos sa lahat ng oras ng pagsasama, may kaharap namang alak o mas malala pa, droga kapag nagkakasama-sama. Based sa mga pag-aaral at mga pakikipanayam sa mga awtoridad, 2 lang o isa sa 2 ang madalas na kahihinatnan ng pag-iinuman at pagdudrogang dala ng personal na problema. Ito ay pakikipagbasag ulo sa iba pang mga kabataan o pakikipag-sex sa mga kapareha o sino mang makikilalang game ding makipagtalik. Hawig o paraphrase, isa itong hustong paglalahad ng mga ideya gamit ang higit na payak na salita ng mananaliksik. Huli sa mga uri o anyo ng tala. Salin o sariling salin. Sa mga pagkakataong ang tala ay nasa wikang banyaga, ginagamitan ito ng pagsasalin. Ito ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa iba pang wika. Halimbawa ng salin, Earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. Sa Tagalog, ang mundo ay nakapagbibigay ng sapat upang matugunan ang pangangailangan ng bawat tao, subalit hindi ang kasakiman ng tao. What is cyberbullying? Cyberbullying is when someone uses technology to send mean, threatening, or embarrassing message to our about another person. It might be in a text, email, message, or in a post online. Cyberbullying can be anonymous, which can sometimes make it even worse. It also has a wider audience and can spread quickly. Finally, targets of cyberbullying often feel like they can be get away from the bullying. If someone is bullying you at school, when you leave for the day, it's over. But cyberbullying can follow you home and continue all right. Ano ang cyberbullying? Ang cyberbullying ay nagaganap kung ang isang tao, gamit ang teknolohiya, ay may intensyong magpadala ng mga mensaheng may pagbabanta at pamamahiya sa iba. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng text, email, o kaya na may post online. Cyberbullying. Napakalaking tulong ang naibibigay ng cellphone, tablet, computer, at internet sa tao. Ang social media ay isa ring malaking biyaya, lalo na kung pakikipag-ugnayan sa napapalayong kapamilya o kaibigan ang pinag-uusapan. Ang internet ay isa sa pinakamahalagang kagamitan sa ika-21 siglo, sapagkat sa pamamagitan nito'y lumiliit ang mundo. Napaglalapit nito ang magkakalayong magkakapamilya, napupunan nito ang kasabikang makita at makausap ang isang minamahal at nakatutulong ito upang magawa ang maraming bagay, tulad ng pagbili ng mga bagay-bagay, pag-a-apply sa trabaho, paggawa ng transaksyon sa bangko at iba pa, kahit ikay nasa bahay lamang at hindi na kailangan lumabas. Nakatutulong din ito ng malaki sa paghahanap sa anumang impormasyong mahalaga sa tao. Proseso, hindi abuso. Huwag nang dagdagan ng 1,000 biktima ng pagpatay. Written on 15 Agosto 2016. 1,000 na ang naging biktima ng pamamaslang dulot ng marahas at di katanggap-tanggap na pamamaraan ng pagtugon sa krisis sa droga sa loob ng 75 araw mula Mayo 10 hanggang Agosto 12, 2016. Sa araw na ito, ipinagluluksa ng i-defend ang pagpatuloy na pagyurak sa karapatang mabuhay. Ayon kay PNP Director General De La Rosa, ay bumaba ng 49% ang crime rate sa Pilipinas dahil sa kampanya laban sa droga. Nakabilang kaya sa tala ng PNP ang malaking bilang ng krimeng pagpatay ng mga vigilante,
hindi kilalang tao o mismong ang mga alagad ng batas? Hanggat walang lunas sa kahirapan, kahit maubos ang lahat ng lulong sa droga, ay malaki pa ring bulto ng lipunan ang vulnerable at madaling matulak sa buhay krimen at pag-aabuso ng droga. Kung ngayon pa lang wala ng halaga ang buhay ng kapuspalad, paano pa kaya ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa kanila upang maipagpawan ang kahirapan? Maraming salamat sa pakikinig.